Oras sa Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Kasama si Miss Jackie O. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Martes, 17 ng buwan ng Hunyo. Nag-make up ka pa? Hindi lakay. Pakilala ka muna. Magandang hapon po, ako po. Sa ngalan po ni Ms. Thea Petrocarpus, ako po si Jackie Resho. At sa ating mga headlines, presyo ng petroleum products patuloy na tataas dahil sa gulo sa gitnang silangan, lalo na ang away ngayon ng Iran at Israel. Halos 2 pisong oil price hike, inupakan ng mga driver. Kita sa pamasada lalong lumiit. Bagong patutsada ng China na coordinated patrol sa West Philippine Sea. Binira naman ng Armed Forces of the Philippines. Naku, yung mga barko ng China, People's Liberation Navy. Abay, nandyan na doon sa Northern Luzon sa Pacific Ocean sa bahagi ng Cagayan. No, lapit na. Dagdag deployment ng US missile system sa Pilipinas. Welcome sa Armed Forces of the Philippines. Naku, para sa mga pulis na medyo taba-ching-ching. Naku, mga kuya, yung pong mga overweight na mga pulis, pinala ang sisibake sa serbisyo ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Naku, parang kampanya noon ni Senator Ping Lacson nung siya ang PNP Chief. Medyo ano na nga yan lakay marami rin na ata. Dating Congressman Arnie Teves isinugod sa ospital matapos sumakit ang tiyan. Baka naman nag-hunger strike na si Congressman Teves. Publiko binalaan naman sa online baby selling. NACC nagpasaklolo naman sa Philippine National Police. Chinese national binaralang kapwa Chinese sa isang casino sa Maynila. Sige, mag-ubusan kayo. Bawasan ang problema namin dito. Group of 7 nations kumampi sa Israel. Hala, sa pahidigma sa bansang Iran. Low pressure area at easterlies magpapaulan sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa ayon sa Pag-asa. At ngayon sa detalye ng ating balita sa kalagayan ng panahon. Huling namataan ng Pag-asa ang low pressure area sa layong 70 kilometro sa silangan timog silangang bahagi ng Calapan City sa Oriental Mindoro. Ayon sa Pag-asa, mababa naman ang tsansa na maging bagyo ang nasabing sama ng panahon, pero magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa gabi. Samantalang magiging maulap naman at bahagyang maulan ang bahagi ng Isabela, probinsya ng Quirino, Aurora dahil naman sa easterlies. Makaranas din ng isolated rain showers na may thunderstorms ang Visayas at Mindanao dahil pa rin sa easterlies. Sa Metro Manila, tik-tik lang. Ambon lang. Samantala, asahan ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa, epekto ng tensyon sa pagitan ng Iran at Iraq.
o Israel. Ayon kay Albay Representative Joey Salceda, dapat ang mga factor na ito ang pangunahing ikonsidera na panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. Aniya, tiyak na tataas ang presyo ng produktong petrolyo dahil apektado ng tensyon ang Strait of Hormuz. Dinadaanan ng mga tanker na lulan ang langis na nagbibigay ng 20% supply sa buong mundo. Ang galawan niya sa presyuhan sa world market ay dapat prioridad sa budgetary assumptions ng mga ahensya ng gobyerno na responsable sa subsidies, transportation, agriculture at power. Paliwanag ni Salceda, ang oil prices ang sanhi ng domestic inflation, kaya ito dapat ang maging basehan ng Development Budget Coordination Committee sa pagtaya sa itataas ng inflation kasama ang adjustment sa gastusin sa social protection programs para sa 2026. At dahil dyan, nagalit ngayon ang ating mga kapatid ng mga drivers. Binanata ng mga namamasadang drivers ang panibagong oil price increase na halos umabot ng 2 piso kada litro na ipinatupad ngayong araw ng Martes. Ayon sa mga drivers, mahina pa rin ang kita ng taxi at transport network vehicle service o TNVS drivers kahit na nagsimula na ang pasukan ng klase ng mga mag-aaral. Ito'y dahil apektado sila ng ikalimang sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel, na ngayong umaga ay umangat pa ng 1 peso and 80 centavos kada litro. Na ikwento rin ng mga driver sa Marcos Highway sa bahagi ng Marikina na halos 5 piso kada booking ang mawawala sa mga TNBS drivers. Habang nasa 200 piso na lamang ang kinikitang naiuwi ng mga taxi drivers. Sa panayam ni Edniel Parrosa, sinabi ng mga drivers na hindi sinasalon ng mga may-ari ng private cars yung mga operators ng taxi ang oil price increase, kundi sila lamang ang sumasalo na nakikipagmaneho at nakikiboundary lamang. Masakit. Sa kaugnay pa ring balita, umapila ang Department of Energy sa mga kumpanya ng langis na magpatupad ng staggered o unti-unting taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito ay kasunod ng tumataas na tensyon at palitan ng airstrike ng Israel at Iran. Ayon sa DOE, inatasan na rin ng mga oil companies na panatilihin ang 30-day inventory ng crude oil at 15-day inventory ng finished petroleum products. Nagkasa na rin ng proactive measures ang ahensya upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga Pilipino. Kabilang dito ang pagtitiyak ng kahandaan ng gobyerno na magbigay ng fuel subsidy sa mga sektor na direktang tatamaan ng taas presyo ng petrolyo, partikular ang transportasyon at agrikultura. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang ahensya ng pamahalaan na mahigpit na bantayan ang sitwasyon ngayon sa gitnang silangan. Ito'y sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at Iran na inaasang makapekto sa presyo ng petroleum products sa world market. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Press Undersecretary Clara Castro na naglatag na ang Department of Energy ng kukulang hakbang sakali magtuloy-tuloy ang oil price increase. Ayon kay Castro, ipiniliwanag ni Energy Officer in Charge sa Sharon Garin na obligado ang mga kumpanya ng langis na magkaroon ng 30-day inventory ng petroleum products. Narito si Press Undersecretary Castro. Ng crude oil ng mahigit sa $80 per barrel. Ang ayuda for fuel for public transport and fisher folk ay matitrigger po at kakailangan na rin po na maabisuhan ang DA and DOTR patungkol po sa ayudang ito. At dahil dyan, kakausapin ng Malacanang ng gobyerno ang noon ng Department of Energy ang mga kumpanya ng langis para ma-spread out ang adjustment sa presyo ng produktong petrolyo.
Sa iba pang balita, binira ng Armed Forces of the Philippines ang patutsada ng China na coordinated patrol kasabay ng multilateral cooperative activity ng Pilipinas at Japan malapit sa Baho de Masinloc. Sa halip, sinabi ni Navy spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na nakita nila ang illegal na presensya ng Chinese Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa Panatag Shoal, maging sa Sabina, Pag-asa at Ayungin. Kinumpirma rin ni Trinidad na nagpalipad ng drone ang isa sa mga ito habang nakabuntot sa joint drills ng AFP at Japan nitong June 14. Pero sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo, tinawag lamang ito ng opisyal bilang illegal na presensya. Reports like this are mere attempts at misinformation, disinformation, and malinformation to shape the internal and domestic narrative of the Chinese Communist Party's illegal claims in our maritime domain. On their claim that we are inviting foreign powers, I mentioned last week that statement does not hold any water. Reaksyon ito ni Trinidad sa report ng Chinese state media na naglunsad ito ng pagpapatrolya kasabay ng unang MCA ng Maynila at Tokyo sa ilalim ng ratipikadong Reciprocal Access Agreement. Hindi lang sa West Philippines ang pinupunta ngayon ng Chinese Coast Guard. Nandun na rin sa may Pacific Ocean sa pagitan ng Cagayan at Japan. Papalapit na sila dun sa Okinawa, Japan. Ipinagtanggol naman ng Armed Forces of the Philippines ang posibilidad na mag-deploy ang Amerika ng karagdagang missile sa bansa. Yung medium range capability missile. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, welcome sa militar ang dagdag na presensya para ito ay maging deterrence o makapigil sa kaguluhan sa rehiyon. Sabi ni Padilla, karapatan ng Pilipinas na palakasin ang ating depensa sa pamagitan ng pagsasanay ng mga sundalo gamit ang mga modernong gamit ng kaalyado. Amerika yan. Reaksyon ito ng opisyal sa report ng plano ng US Indo-Pacific Command na mag-deploy pa ng karagdagang medium range missile kung aprubahan ng Pilipinas. Samantala, idinagdag pa ng AFP ang maaaring maging reaksyon ng China na maugunitang nagalit ang may ito sa deployment ng Typhoon at bagong US Nemesis missile. Nagamit ang mga nasabing armas o mga missile sa balikatan at salak ni military exercises at ito ay hindi pa inaalis sa bansa. Samantala, suportado ng samahan ng 7 makapangyarihang bansa sa mundo ang Israel. Inisyu ng Group of 7 Nations ang pahayag sa gitna ng matinding bakbakan ng Israel at Iran. Ayon sa G7, ang Iran ay itinuturing na source ng instability o banta sa katatagan ng gitnang silangan. Sa kabila nito, umaasa ang makapangyarihang grupo na maghahari pa rin ang kapayapaan sa buong Middle East region. Ang G7 ay binubuo ng Amerika, France, Canada, Germany, Italy, Japan at United Kingdom. Babalikan natin ang lampang detalye ng ating mga balita. Para sa mga tabatsing-tsing na mga pulis. O mga kuya, mag-diet na kayo, ha? Mag-gym na daw, mag-gym. Mag-gym na, ayan. Dahil ang mga tabatsing-tsing na mga pulis, abay sisibakin daw sa serbisyo ni PNP Chief General Nicolas Torre. Parang ginawa ni Senator Ping Lacson nung siya ang PNP Chief. Dapat ang mga pulis, dito ang waistline. Ayan. Dating Congressman Arnie Tevez isinugod naman sa ospital matapos dumanas ng pananakit ng tiyan. At isang Chinese national binaril na isang kapwa Chinese sa isang kasino sa Manila. Ang detalye ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time.
DZRH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco, ating aloha, ganap ng alas 4:29. Ang oras na yan ay... Oras, Miss Jackie O. It's 4:37 ng hapon. Yan ay hatid ni birthday boy Kuyang Ador Andrada. Happy birthday, Kuyang Ador Andrada. Happy birthday Aba, binabati ni Presiding Justice Romy Barsa ng Court of Appeals at si ating Lourdes Andrada na nandiyan ngayon sa may Santo Niño de Cebu. Wow! At pagbati mula rin sa mga brethren sa Intramuros sa Masonic Lads at mula kay Engineer Adley Cabuyadaw. Happy birthday din kay Jackie Cobrador ng Philippine Daily Inquirer, George Perez, at ganoon din kay classmate Corazon Balancio at Edgar Orlador. Pagbati mula naman sa mga Anito Boys, Halina Boys at Acacia Boys. At pinabot natin pagkaramay sa pagyaw na aming classmate, si Pacifico Buduan ng Pinili, Ilocos Norte. Our condolences. At magandang hapon, maraming salamat kay Ninong Dodi Arcaya ng Dikis na ngayon ay Louis Shirt and Pants. Ayan. Maraming salamat bossing Dodi. At standby sa ating mga reports, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abay, hindi daw dapat manghimasok sa usapin na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Samantala, Commissioner Biado ng Bureau of Immigration binahan ng reklamo ng isang immigration executive at si Press Secretary Jay Ruiz. Inappoint muli ng Pangulong Marcos pero acting press secretary. Oo nga, nalakay ang nakalagay acting press secretary. Ano kaya ibig sabihin? Hindi permanent, temporary. Ayan. At maaari hanggang June 30. June 30 lang. Ibig sabihin hindi permanent. Ayan. Dahil mukhang malabo makalusot ang ating press secretary Jay Ruiz sa commission on appointments. Samantala dito tayo Miss Jackie O sa ating dikit promo. Abay, ready na ba? Sino ba ang maswerteng natawagan natin? Nanalo sa ating draw para manalo ng 1,000 piso. Kung masasagot niya ang ating napakahirap na tanong. Siyempre, hihirapan natin 1,000 yan. Miss Jackie, kailangan mahirap ha? Ganun ba yung sakay? Ayan, nasa ating linya si Ginoong Alvin Marasigan ng Batangas. Ala saan ka sa Batangas, Kuya Alvin? Hello? Ito po. Saan ka kayo sa Batangas? Dito sa Lemery, ho. Ay, sa Lemery. Ay, ano ka ang inyong sasakyan na dinikitan ng sticker? Maxima Badjari. Maxima... Badjari. Tricycle ho, parang tricycle. Tricycle. Ala Kumusta ka ang pasada? Ay, okay naman ho. Nakakaranas ang buhay. Okay pala ang pasada. Di, huwag ka na bigyan ng 1,000. Huwag nga ganun daw lakay. Ibaba ng telepono. Ayan, pero Kuya Alvin, ayan, medyo mahirap-hirap ang tanong namin, ha? Ayan, kaya dito natin masusubukan kung talaga ikaw ay avid listener ng DZRH. Alam mo, Kuya Alvin, panay ang palitan ng missile ngayon, ha? Ng bansang Israel at Iran. Ayan. Ang leader ng Iran ay si Ayatollah. Ayan. Ayatollah Khomeini ba? Ayan. So, ang tanong ko, Kuya Alvin, ayan. Practice na tanong, ayan. Sino ang presidente ng Israel? Sino po? Hindi ko... Di nyo alam.
Actually, hindi pa yan ang tanong ko. Ayan. Ang tanong ko ano ang number 1? Anong kaunang himpilan ng radyo sa Pilipinas? Ang number 1, DCRA. Aba, panalo ka, Kuya Alvin. Ala Medyo kinabahan ata si Kuya. Meron ka ng pambarik na Emperador Brandy mamaya. Okay, Kuya Alvin. Congratulations, ha? Huwag ibaba yung cellphone, ha? Ayan. Okay. Ayan, pwede ka nang tumigil sa pasada, Kuya. Ayan, may boundary ka na. Sobra-sobra pa. At ngayon dumaka tayo sa ating mga reports. Nako, si Presidente Marcos, Mr. President, ayan, wag daw kayong makikisaw-saw. Wag daw kayong manghimasok sa usapin na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayon kay outgoing Senator Coco Pimentel. Arrest number 28, Raymond Adpaz, please come in. Raymond. Mayor, hindi dapat manghimasok si Pangulong Bongbong Marcos sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ang paniniwala ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III kasunod ng pahayag ng Malacanang na nakahandang mamagitan ng Pangulo kina Senate President Jesus Escudero at Speaker Martin Romualdez sa usapin ng impeachment. Paliwanag ni Pimentel, mas makabubuti kung hands-off si Presidente sa impeachment dahil ayon mismo sa ating saligang batas ay siya din ay isang impeachable officer. Una nito ay tinabla din ni SP Escudero ang mungkahing mamamagitan ang Pangulo sa pagitan nila ni Speaker Romualdez dahil sa kontrobersiyang likha ng impeachment. Narito si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Hands-off ang presidente sa impeachment. Hands-off. Pag tignan natin yung Article 11, there is no role of the president in impeachment proceedings. Bakit? Because the president himself or herself is impeachable. So dapat wala siyang role. Ito yung proceeding na pwede siya rin yung maging subject ng impeachment. So dapat wala siya talagang role. Bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Ito si RH28, Raymond Adpaz para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Samantala, plano ni VP Sara na muling isnabi ng 2026 budget deliberation ng OVP. Pagpapakita umano ng immaturity at pagtakas sa accountability. Sino ang nagsabi niyan? Malalaman natin sa report ni RH12, Miss Milky Regonan. Miss Milky? Jackie at Lakay, hindi pipilitin ng Kamara na humarap si Vice President Sara Duterte sa sandaling sumalang ang panukalang 2026 budget ng Office of the Vice President. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, irerespeto ng Kamara kung ang pasya ng Vice Presidente ay ang maopisyal na lamang ng OVP ang humarap sa budget deliberation ng kanyang tanggapan. Pero sabi ni Adjong, lalo lamang makikita ang pagiging immature ni VP Sara bukod sa umunoy kawalan ng accountability. Narito si Representative Zia Alonto Adjong. It's a call of her maturity, and it's a call of how she would appreciate and how would she would really want to display her commitment in making her budget approved by the House. So mas makakatulong po ito kung siya ay makakapunta din po doon. Ngayon, kung decision po niya hindi pumunta, so again, hindi ko po ma-preempt kung ano man ang magiging takbo ng deliberasyon sa 20th Congress. Reaksyon to ni Adyong sa sinabi ni VP Sara na hindi siya magre-rekomenda ng malaking budget ng OVP sa 2026. Anya, ayaw niya nang mapapahiya ang kanyang tanggapan matapos lumika ng kontrobersya ang pag-isnab nito sa mga budget hearing ng Kamara. Dahil dito 1.3 billion pesos ang kinaltas sa OVP budget at inilipat sa Department of Social Welfare and Development at ang Department of Health. Si Congressman Adyong ang tumayong sponsor ng 2025 OVP budget. Ako si Milky Regonan, nagulat para pero sa Milky, hindi naman bibigyan ng zero budget ang Vice Presidente. Ay, hindi naman lakay. Maski noong ngayon taon, di ba, na talaga namang
nanindigan siya na hindi humarap sa mga budget deliberation ng OVP, maging pagpapaliwanag sa pondo noon ng DepEd ay hindi naman nabigyan ng budget o zero budget ang OVP, pero ang laki ng kaltas lakay. Inilipat naman sa DSWD at sa Department of Health. Okay nga Ruth, maraming salamat Manang Milky. Kanang hapon lakay at Jackie, ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula sa Kamara, dumako naman tayo sa Palasyo ng Malacanang. Mahigit 1 milyong bata sa Child Development Center sa bansa. May kinabang daw sa Supplementary Feeding Program. Aris 14, Let Narciso, please come in, Miss Let. Lakay 1.5 milyong bata na naka-enroll sa mga Child Development Center sa bansa ang magiging benepisyaryo sa pasisimulang Supplementary Feeding Program ng pamahalaan ngayong buwan. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development na may inilaang 5.1 billion pesos na pondo para sa programa. Tatagal ito ng 120 araw at maaaring mapalawig sa 180 days depende kung may sobrang pondo. Ayon kay Gatchalian, ibababa sa mga lokal na pamahalaan ang budget na gagamitin sa pagbili ng sangkap at pagkain para sa rollout ng programa. Paliwanag ng kalihim, nakadepende sa bilang ng naka-enroll sa bawat CDC ang pondong ibibigay sa mga LGU, pero kailangang sumunod sa itinakdang budget na 25 pesos per meal sa kada bata. Isusunod sa rekomendasyon ng Pinggang Pinoy ang mga pagkain ihahain sa mga benepisyaryo para masigurong masustansya ang kanilang kakainin. Narito si Secretary Gatchalian. Fix na menu that works doon sa Pinggang Pinoy na prescribed ng National Nutrition Council. We do not deviate from that. And also, hindi kami ang nagpo-procure na nito. It's community procurement done by local government units. Meron nga, babalikan ko yung instruction ng ating Pangulo na dapat sa ganitong programa ang nakikinabang yung mga magsasaka rin. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Let, yes, kung Pinggang Pinoy, ulam na yan, kainan na yan, hindi na merienda na yan, ha? Pinggang Pinoy, siyempre pag kami pinggan, may kanin, may ulam na yan. Oo. Hindi na lamang mga Nutriband, mga oatmeal, mga ganyan. Hot meals daw lakay. Hot meals. Nasa isip ko na yung adobo. Ayan, sarap naman yan. Parang hindi napapanis ka kaagad. Ayan, adobo. 25 pesos itlog. per meal lang lakay. Magkano? 25 pesos per meal. Magkano ba isang piraso ng adobo tsaka itlog? Ayan, isang kanin, isang takal ng kanin. Ayan, sige, nationwide ba gagawin yan? O sa mga nationwide lang. Aba? Nationwide ito lakay. At yun nga, 1.5 million yung mga bata na naka-enroll sa CDC ngayon. Pati yung mga nasa Ateneo de la Salle. Ito yung mga nasa lakay. Public schools nga pala. Daycare, lakay. Daycare. Matatanda na daw yun nasa Ateneo lakay. Okay nga Ruth, maraming salamat Miss Let. Balik sa inyo lakay at Jackie. Samantala, pag-resback ng US aircraft carrier sa Middle East, hindi makaapekto sa West Philippine Sea ayon sa Armed Forces of the Philippines. Ang detalye magmumula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Jackie, kumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines na hindi nakaapekto sa West Philippine Sea ang paglisan ng aircraft carrier ng Amerika dito sa Indo-Pacific region patungo sa Middle East. Kasabay pa rin ito ng tensyon sa pagitan ng kaalyado ng US na Israel at mga bansang Iran sa pulong palitan sa Campo Aguinaldo. Siniguro ni Navy spokesman for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na patuloy ang sariling pagpapatrolya ng kanilang hukbo. Ito'y kahit naglayag pa pagitnang silangan ng USS Nimitz na dati nakaposte sa South China Sea. Paliwanag ni Trinidad, normal lamang sa mga dynamic na naval forces ang umikot sa mga potential hotspot area gaya ng ginagawa ngayon ng Philippine Navy. Pakinggan natin ang opisyal. This is also the same approach of other navies. Where there is a conflict or potential hotspot, they move around their naval forces. That is all part and parcel of having a naval force. We move them around where they are needed, when they are needed. So wala pong effect yan sa ating maritime security in the West Philippine Sea. Samantala sa iwalay na pahayag, sinabi ng AFP Public Affairs Office na handa ang mga contingency plans ito sakaling kailanganin ng asiste
ng mga lilikas na Pilipino mula sa Middle East. Pero sabi sa DZRH ni Colonel Cerces Trinidad, pangungunahan ng operasyon ng Department of Foreign Affairs na silang nagtatakda ng alert level o ng utos na repatriation sa isang diplomatic na bansa. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, naku, may pagyanig, lindol. Flash Report. Flash Report! Abay, lumindol lang sa may bandang Taal Volcano sa Tagaytay. Meron ding paglindol sa may Surigao del Sur. May lakas na magnitude 5.8 ayon sa PHIVOLCS at nasa ating liyan si Director Teresito Bacolcol ng PHIVOLCS. Director Bacolcol, sir, magandang hapon po at ilang matagal po ba ang lindol dyan sa Surigao del Sur? Okay, magandang hapon din po sa inyo, sir. Meron tayong lindol kanina at 4:36 p.m. and yung magnitude po ay nasa mag 5.8 and yung depth niya or lalim ay nasa 10 kilometers. So, yung precisely yung epicenter niya ay nasa 49 kilometers north 87 east of Lingig in Surigao del Sur. And so far, ang pinakamataas na record natin na intensity is intensity 4 na sa may Nabunturan, Davao de Oro at sa Bislig, Surigao del Sur. Intensity 3 naman sa may Kalilangan, Bukidnon, and intensity 2 sa may Tandag, Surigao del Sur. So, wala po tayong ine-expect na damage, but we are expecting aftershocks. Oh, yung mga aftershocks ba, Director Bacolcol, sir, yan ba ay mas malakas o mahina dun sa nangyaring lindol kanina? By definition, yung aftershocks natin would be 1 degree lower than the main shock. So, 1 degree since, lower. So yung magnitude natin is, yung main shock is 5.8, we would expect aftershocks at most mga 4.8. So sa ganitong di naman masyadong kalakasan, wala pong inaasang magiging pinsala, Director Bacolcol, sir? Yes, we are not expecting damage kasi po hindi naman masyadong malakas ito, mag 5.8 and nasa dagat po ito. Tectonic ang origin po ba niyan? Yes, tectonic in origin ang source po ng magnitude 5.8 natin. Director Bacolcol, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat din po. Director Teresito Bacolcol ng PHIVOLCS. Flash Report. Flash Report! Yan po ay lindol sa Surigao del Sur na may magnitude na 5.8. At sa ating mga balita, commercial ba muna? O sige. Standby Boy Gonzales, si Immigration Commissioner Joel Biado. Binahan ng reklamo ng isang immigration executive. Si Repiso ba yan, Boy? Itong dalawang top officials ng immigration nag-aaway-away ha? Kasi malaman ko ano bang sanhin na away ng mga ito, ha? Gusto bang sulutin ni Repiso yung posisyon ni Biado o nagkakabukulan? Standby Noche Cacas, ang Department of Energy nag-inspection naman sa oil terminal sa Bita sa Tondo, Manila. Buti pa ang acting secretary ng DOE nagtatrabaho, ha? Samantalang yung dating energy secretary, buti inalis na dyan. Wala kang marinig, walang ginagawa. Standby Diyos Cruz sa ating balitang showbiz. Oras, Miss Jackie. Tagal. 4 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Sandali lang mga Boy Gonzales, Noche Cacas at Giselle Ricafort. Muling itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Jay Ruiz bilang acting secretary ng Presidential Communications Office sa kumpirmasyon Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito'y matapos i-bypass ng Commission on Appointments
ang ad interim appointment ni Ruiz bago nag-adjourn ang 9th Congress. Samantala, nag-resign naman sa tungkulin si PCO Senior Undersecretary Ana Puod. Bakit? Hindi na sila nagkasundo ni J. Ruiz. Kinumpirma ito ng ilang sources sa Malacanang kasunod ng pagtanggal ng Pangulong Marcos sa halos 20 opisyal ng PCO na tinanggap na ang kanilang mga courtesy resignation. At sa report ni Boy Gonzales, abay si Immigration Commissioner Joel Biado pinahado ng reklamo. Bakit? Mula kay sa isang executive din. Alamin natin kung bakit mula kay Boy Gonzales. Boy, please come in. Boyji. Isang mataas na opisyal ng Bureau of Immigration na nagbulgar na mabibigat na paratang labang kay Commissioner Joel Anthony Biado sa bilang umanisadyang pag-antala sa mga deportation cases, pagbibigay pabor sa mga taong may koneksyon at pagsasawalang kibo sa katiwalian. Sa 3 pahina ng sulat na may petsang June 13, sinabi ni Attorney Gilberto Repiso, ang Executive Chairman ng Board of Special Inquiry, na mayroong sistematikong problema sa pamumuno ni Biado. Kabilang dito, anya ang umano'y 30 milyong pisong sulan kaugnay sa mabilis na pagpalaya sa 3 Chinese na sangkot sa illegal offshore gaming. Naka-address kay Biado ang liham ni Repiso, subalit pinadalhan din niya ng kopya ang Office of the Executive Secretary at mismong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi pa ng Immigration Executive sa kanyang pagbulgar, hindi umano agad inaksyonan ng Commissioner ang ilang deportation order para sa mga controversial na dayuhang gaya ni Yang Sanjin o Antonio Paisrado Lim at sina Alice Guo at sila na sinasabing magkapatid. Ang kaso ni Yang Anya ay matagal na nasa opisina ni Biado mula noong Marso 25 habang ang kina Guo at sila naman ay may mga deportation order na noong pang January pero hindi pa rin umano na ipatupad hanggang ngayon. Babalaan ni Repiso ang kawalang aksyon na nagbibigay impresyon sa publiko na tila pinaparada lamang umano ang naturang kaso na nagdudulot ng pagkasira ng tiwala sa Bureau. Kinuwestiyon din ng umano'y mabilis ang pag-aproba ni Biado ng piyansa para sa 3 Chinese Pogo Executive noong May 8 anya, isang araw lang na inabot ng proseso ang sinasabing may umano ng isang fraternity brother ni Biado at isang opisyal mula sa Legal Division ng Bureau. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Boy Gonzales. Pero away ni Biado at Repiso, ha? Ano yan yung mga paratang ni Repiso, paratang din ni Biado sa kanya. Same. Same ng script lang ay. Yan script. Ayan, sila nagsisiraan. Yung bintang ng kabila, yun din ang bintang ng kabila. Naman lang ibang kasi si Repiso masama yata ang loob. Gustong kunin yung posisyon ni Biado. Ayan. Pero sabi na ating bubit, ang isa pang dahilan diyan kaya nag-aaway yung dalawa opisyal na yan, Seka Boying Remulla, mukhang nagkakabukulan. Samantala sa iba pang report, Department of Energy nag-inspeksyon sa oil terminal sa Vitas Tondo, Maynila. Ang detalye magmumula kay RH27, Noche Kakas. Noche. Jackie at Lakay, 2 oil terminal ang in-inspection ngayon ni Department of Energy Officer in charge sa Sharon Garin. Ngayong hapon, unang pinuntahan itong bulk terminal ng Petron Corporation at Phil Oil Logistics Corporation dito sa loob ng Manila Harbor Center sa Vitas, Tondo, Manila. Sa kanyang pag-inspeksyon, napansin na compliant ang 2 terminal. Ayon kay Garin, layo ng kanyang pag-inspeksyon ay upang masiguro na may sapat na supply ng langis sa kabila ng sigalot sa Israel at bansang Iran. Dahil ayon kay Garin, hindi pa gaano ramdam dahil sa ngayon ay may sapat pang nakaimbaka na aabot pa ng 28 araw. Pakinggan natin ang pahayag ni OIC Sharon Garin. Ano yung epekto niya, no? Meron kang possible na may gera doon, baka ma-stop yung supply. No? Meron ding possible na may gera doon, baka mag-increase yung presyo. So it's both related naman. So ang ginagawa ng DOE, kaya kami nandito, pangalawang dipo na to,
to check na meron tayong supply. Kasi hindi yun po, meron po tayong regulation na dapat lahat ng mga oil companies natin good enough for 15 days, no? 15 araw, dapat enough ang supply natin. Na, for example, bukas mag-stop ang supply ng import natin, meron tayong 15 days na meron tayong supply. Susunod naman na puntahan na Lakay at Jackie ang isang lugar naman dito sa Navotas City. Alright, sa 27 at Chikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Chikakas. Samantala, dating Congressman Arnie Teves sasailalim daw sa major surgery matapos isugod sa ospital. Alamin natin ang detalye mula kay arrest number 15. May ulcer ba si Congressman Arnie Teves, Giselle? Ba't biglang sumakit ang tiyan? Giselle, please come in. Lakay sa ilalim sa major surgery si dating Congressman Arnie Teves Jr. matapos uminda ng matinding pananakit ng kanyang tiyan. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Ferdinand Topacio, matapos masuri ng doktor sa kinalalagyan niyang ospital ng gobyerno, napagdesisyonan na kailangang operahan si Teves sa ibang ospital. Inirekomenda sabi ni Topacio ng government doctors na ilipat yung kanyang kliyente sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City sa Taguig City. Lakay, matapos daw yan dumaan sa mga official protocol ng Bureau of Jail Management and Penology na may kustodiya sa dating mambabatas. Sabi pa ng legal counsel ni Teves na impormahan na rin lahat ng trial court na may nakabimbing kaso yung expelled congressman kaugnay ng kanyang sitwasyon ngayon. Tumanggi naman si Topacio na sabihin kung ano yung diagnosis ng dating mambabatas. Pinoproseso na Lakay yung paglilipat kay Teves sa St. Luke's Medical Center sa Bonifacio Global City mula sa hindi na tinukoy na pampublikong pagamutan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bakit sa St. Luke's sa BGC? Parang hotel yan. Dapat PGH o kaya Jose Reyes o kaya East Avenue Medical Center, ha? O Rizal Medical Center. Yan, mga government hospitals. Showbiz, Miss Jackie. Jolina Magdangal at Ice Sigera bibida sa pagbabalik entablado ng PETA musical na Walang Aray. Ang detalye magmumula sa Diyosa ng showbiz, Miss Josa Cruzat. Miss Josa. Jackie at Lakay, bibida sa Jolina Magdangal at Ice Sigera sa pagbabalik ng award-winning comedy musical na Walang Aray ng Philippine Educational Theater Association o PETA ngayong Oktubre. Muling itatanghala makabagong adaptation ni Rodi Vera ng klasikong zarzuela ni Severino Reyes na Walang Sugat mula August 29 hanggang October 12 sa PETA Theater Center sa Quezon City. Gaganap si Jolina bilang ang quirky at over-the-top na si Doña Juana, habang si Ice naman ay bibida bilang si Lucas, ang masayahin at tapat na kaibigan. Kasama rin sa cast ang bagong lead na si Lance Reblando bilang Julia, habang magbabalik sa entablado si Gio Gahol at John Abelia bilang Tenyong, at si Shaira Opsimar at Mary Norma Damesila bilang Julia. Ang rira ng Walang Aray ang magsisilbing panimulang handog ng PETA para sa kanilang 50th theater season na may temang Love and Power. Mabibili ang ticket para rito simula sa June 28 sa pamamagitan ng ticket2me.net. Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat ang nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. Bakit walang aray? Hoy, absent yata yung ating business correspondent, Mr. Michael is my guy, ha? At Tisoy Oliveros, ha? Hindi natin tuloy alam kung magkano palitan ng dollar ngayon. Good afternoon, Kuyang Judge Boyet Mapili, Kuyang Rolly Masangkay, at Ani Concepcion, Konsehal Boysi Kenya. At muli, happy birthday kay Maring Patricia Lapid. At yan, nakabawa natin pala tunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Miss Thea Petro Carpus, ako po si Jackie Resho. Susunod na, mabalansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye! This time check.